Hello, kamusta po kayo? Pag-usapan natin sa oras na ito ay ang tungkol sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Nung tapos natin talakayin ang preamble o panimula ng Pilipinas, makikita natin doon na eh, tayo ang tayo mga Pilipino ang pinakamataas na puno o sovereign sa Pilipinas. Kaya tayo ay bumuboto, pinapahiram natin ng karapatan mamuno sa atin ang mga uh, namumuno sa atin. At sila ay may termino lang o may panahon lang at natatapos yun. Ibig sabihin, binabawi at magpapanibagong boto tayo. Pagpapakita na sa preamble ay napupanimula ng Pilipinas ay tayong sambayan ng Pilipino ang pumipili ng mga leader natin. Tayo ang sovereign ng mga Pilipino. Sumunod ay makikita natin sa konstitusyon natin ay ang pambansang awit. Ano nga uli yung pamagat ng pambansang awit natin? Hindi ho bayang magiliw. Yun ay simula ng awitin. Ang pamagat ng pambansang awit natin ay lupang hinirang o lupang pinili. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ito ang susunod na kailangan, ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at ng mga mamamayan nito. Alam o naalala mo pa po ba ang panunumpa ng katapatan sa watawat? Ito ang nilalaman. Babasahin ko ang nilalaman ng panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ito yung nilalaman. Ang sumunod nito ay ang panatang makabayan. So, panunumpa sa ibang salita ay pamamanata o panata. Ito ay nangangahulugang mangangako na matatapos o makikita sa gawa. Hindi lang puro salita, kundi dapat matapos sa gawa. Katulad dito sa kasal, nanunumpa o namamanata na magtatapat sa isip, sa salita at sa gawa na may kasabang paninindigan. Anumang panunukso, anumang tukso ang kaharapin, maninindigan dahil nanumpa sa harapan ng Diyos, sa altar ng Diyos na magtatapat bilang mag-asawa. Ganon din itong panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Kailangan dito paninindigan. So, ang kalaban o kabaliktaran ng panunumpa ng katapatan ay pagtataksil o pagtraidor. Ang sangkap ng pagtataksil ay pagsisinungaling. Halimbawa, may asawa na. Sasabihin, wala pang asawa. Pero Pilipino, pero nagpapanggap na Romano. Babae, pero nagpapanggap na lalaki. Lalaki, pero nagpapanggap na babae. Walang paninindigan. Wala ang katapatan. Ang ibig sabihin ng pagtataksil ay hindi pagtanggap sa kung ano talaga ang totoo at nagpapanggap. Ang pagtataksil o pagpapanggap ay kalaban ng Diyos na dapat talunin at mabuo ang pagtatapat sa pamamagitan ng pagtanggap kung sino talaga tayo dito sa Pilipinas at magbunga ito ng tunay na pagkakaisa bilang mga totoong Pilipino. Kapag tinanggap natin kung sino talaga tayo ayon sa pagkakalika at pagkilala sa atin ng Diyos bilang mga Pilipino, magsisimula ang pagbuo ng dangal, katarungan at kalayaan sa paggawa ng katotohanan. Ayon sa Juan 8 talatang 32, at inyong makikilala ang katotohanan
at ang katotohanay magpapalaya sa iyo. Oh. Ito ang epekto kapag tinanggap natin ang nais o kalooban ng Diyos na maging Pilipino tayo. Muli, kapag tinanggap natin ang nais o kalooban ng Diyos na maging Pilipino tayo. Ito ang nilalaman ng Deuteronomy o Deuteronomio 28, talatang 1 hanggang 2. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano naman ang epekto kapag nagtaksil o hindi natin tinanggap at hindi tayo nanindigan sa pagka-Pilipino natin? Deuteronomio 28, talatang 15. Ngunit mangyayari na kung hindi didinggin ng tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa lupain. Ibig sabihin, sumumpa ka na Pilipino ka, tapos nilalabag mo sa pamamagitan ng pagpapanggap. Sumpa ang darating sa iyo dahil sinusuway mo ang nais ng Diyos sa iyo na maging Pilipino ka. Ang tanong ko po ay, nagkakamali ba ang Diyos? Nagkamali po ba ang Diyos noong gawin kanyang Pilipino? Ang sagot ay hindi nagkakamali ang Diyos, at hindi nagkamali ang Diyos na ginawa kang Pilipino, sapagkat ang Diyos ay all-knowing, omniscient. Now, ibig sabihin, tiyak ang Diyos na ginawa kanyang Pilipino. Ginawa niya tayong Pilipino. Sigurado siya doon. Tiyak ang Diyos sa pagkakalika sa atin bilang Pilipino. Sundin na po natin ang kalooban ng Diyos sa atin upang tiyak na dumating sa atin ay ang pagpapala niya. Loyalty check. Check natin. Loyalty check. Anong relihiyon po ang kinabibilangan mo? Maraming Pilipino ay nasa kanya-kanyang relihiyon, paniniwala. At 90% ay Romano Katoliko. Maraming Pilipino ang mabilis na sumasagot dito nang hindi pinag-iisipan. May pinag-aralan man o wala. May pinag-aralan man o wala. Mabilis na sumasagot nito. Ang kasabihan kung sino ka sa isipan mo, yun ang nagiging ikaw. Ito ay totoo. Ito ang ginawa ng Roma sa pagsakop sa Pilipinas. Ginawa nilang Romano ang mga Pilipino sa isipan, bagamat ang totoo ay Pilipino dahil ang mga magulang pati siya ay pinanganak sa Pilipinas. Ang Romanong usapin ay pagkamamamayan o citizenship. Ang pinanganak sa Roma ay tinawag na Romano at ang pinanganak sa Pilipinas ay Pilipino. Ikaw, saan ka pinanganak? Kung sa Pilipinas ka pinanganak, pati ang angkan mo, mali na sabihin mong Romano ka. Dahil ang totoo, ikaw ay Pilipino. Ang ibang salita ng Katoliko o Catholic ay universal. Sa Tagalog o sa Pilipino ay buong mundo. Ang Catholic o Katoliko ay programa ng Roma. Ano ang nakapaloob sa programang ito ng Roma na Catholic? Pangarap ng Roma na masakop ang buong mundo, at ang basihan o standard
Pamantayan nila upang masabi nila na nasakop na nila ang isang lugar tulad ng Pilipinas ay sa isipan ng mga naninirahan ay nagsasabi na rin sila na sila ay Romano din, bagamat Pilipino sila. Ito ang ginawa ng Roma sa isipan ng mga Pilipino. Ang unang sinakop ng Roma ay ang isipan ng mga Pilipino at ipinakikipaglaban dito ng patayan. Wala nang isip-isip pa. Basta baninindigan at hanggang kamatayan ay dadalhin. At isa rin ako sa nagsabi niya noon, dito ko namulat, dito ko mamamatay. Patunay na nasakop ng Roma ang isipan ng mga Pilipino. Kaya hindi na pinag-iisipan na kapag tinanong mo kung anong religion ay agad-agad sinasabing Romano. Nakakalungkot. Panahon na upang magbago ng isipan at tuparin ang panunumpa natin na tayo ay 100% Pilipino sa isip, salita at sa gawa, hindi Romano. Huwag na natin pagtaksilad ang pagka-Pilipino natin. Sa halip ay magtapat na tayo ayon sa panunumpa natin. Kapag nagtapat tayo sa panunumpa natin bilang mga Pilipino, itinatatag natin ang ating dangal bilang tunay na Pilipino at makakaasa sa pangako ng Diyos na pagpapala. Alam niyo, maraming Pilipino walang dangal. Bakit? Nagpapanggap. Nagpapanggap ibig sabihin fake, hindi tunay ayon do sa sinasabi nila. Dahil ang totoo, tayo ay Pilipino. Hindi nagkamali na ginawa tayong Pilipino, kundi tiniyak ng Diyos na Pilipino tayo upang itatag ang mundo ng mga Pilipino. Pili ng Diyos upang maging Pino tulad ni Jesucristo na naging Pino sa buhay. Ang kabaliktaran o opposite ng Pino ay garapal. Walang pakialam sa iba. Ang mahalaga ay masunod ang sariling gusto, na parang siya lang ang mahalaga, na parang siya lang ang tao. Ganito na ba ang gawi mo? Ang maging Pino? Kung hindi pa, okay lang. Ang kailangan ay malaman at maunawaan na natin itong pagkatawag sa atin ng Diyos upang masimulan nating magbago. Una, sa isip, magpalit ng alam at natutunan sa buhay, at ang ipalit natin ay ang prinsipyo o filosofiya ni Jesucristo na tunay na Diyos na nasa Biblia, kaya tinalo niya ang bawat habon ng buhay, maging ang kamatayan. Manindigan na tayo bilang mga pinili o pili ng Diyos na maging Pino sa Pilipinas. At kapag ginawa natin ito, itinatatag natin ang ating dangal bilang Pilipino. Ito ang destiny natin, mga Pilipino. Tinatawag na tayong Pilipino. Ang bunga nito ang dapat makita sa atin at makita o matapos natin sa gawa. Ang bansang Pilipinas ay naghihintay sa iyo. Tunay na Pilipino. Gising Pilipino, kailangan ka ng Pilipinas. Tingnan natin ang Isaiah 60, talatang 1 hanggang 2. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Kung i-contextualize natin sa atin mga Pilipino, ito sinasabi, bumangon ka, Pilipino, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. Ito ang panawagan ng Diyos sa atin. Destined tayo na maging Pilipino, hindi Romano. Pagpalain ka ng Diyos at magliwanag ka
Pilipino. Gising Pilipino, kailangan ka ng Pilipinas.